May mga sitwasyon na kahit may paglabag ang isa, ang kabilang driver ay maaari pa ring managot. Sa unang tingin, malinaw. Mali ang nag-U-turn na walang signal. Pero sa ilalim ng batas, hindi palaging ganun kasimple ang liability. Dahil may tinatawag na last clear chance, isang prinsipyo na kayang magbago ng resulta ng kaso. Sa video na ito, himayin natin sino ba talaga ang may pananagutan sa U-turn na accident. Simulan natin sa karaniwang senaryo. Isang sasakyan ang nag-U-turn, walang signal. Sa batas, ito ay malinaw na paglabag. Ang signal light ay hindi optional. Ito ay babala sa ibang motorista. Pero ngayon, tingnan natin ang kabilang side. Ang tanong, may sapat bang oras ang paparating na driver para umiwas? Dito pumapasok ang konsepto ng reaction time at stopping distance. Kung malayo pang sasakyan at may pagkakataon siyang magpareno o umiwas pero hindi niya ginawa, maaaring pumasok ang tinatawag na last clear chance doctrine. Ibig sabihin, kahit may unang nagkamali, ang driver na may huling pagkakataon para iwasan ang aksidente ang maaaring managot. Ngayon, ilagay natin sa konkretong batas. Una, ang paggamit ng signal. Base sa traffic regulations, ang isang driver ay kailangang magbigay ng signal bago lumiko o mag-U-turn. Karaniwan, may sapat na distansya para mapansin ito ng ibang motorista. Kapag hindi ito ginawa, ito ay tinatawag na failure to signal. Isang malinaw na paglabag. Pero mahalagang tandaan, hindi ito automatic na siya lang ang may kasalanan sa banggaan. Dito pumapasok ang konsepto ng contributory negligence. Ibig sabihin, kung ang kabilang driver ay mabilis magpatakbo, distracted, o hindi nag-iingat, maaari rin siyang magkaroon ng bahagi ng pananagutan. Ngayon, sagutin natin ang isang tanong na madalas lumalabas. Paano kung ang nag-U-turn ay walang lisensya? Ang kawalan ng lisensya ay isang administrative violation. Ibig sabihin, ang penalty ay multa ng 3,000 para sa first offense. Pero sa usapin ng kung sino ang may kasalanan sa mismong aksidente, hindi ito ang pangunahing basihan. Ang mahalaga pa rin ay ano ang aktwal na nangyari sa kalsada. Kung ikaw ay nasangkot sa ganitong sitwasyon, ito ang mga dapat tandaan. Huwag agad aakuin ng kasalanan, lalo na kung hindi pa kumpleto ang impormasyon. Ang determination ng liability ay ginagawa sa investigasyon, hindi sa gitna ng emosyon. Maghanap ng ebidensya, dashcam footage, CCTV o witness, lalo na kung mapapatunayan na walang signal ang kabilang driver. Siguraduhing malinaw sa police report ang detalye, lalo na ang failure to signal at posisyon ng mga sasakyan. Dahil sa huli, ang kaso ay nakabatay sa ebidensya, hindi sa haka-haka. Sa kalsada, hindi sapat na tama ka.
kailangan handa ka ring patunayan ito. Dahil sa batas, ang pananagutan ay hindi lang base sa kung sino ang unang nagkamali, kundi kung sino ang may pagkakataon na umiwas at hindi ginawa. Naranasan mo na bang mabangga sa ganitong sitwasyon? Ano ang naging resulta ng kaso nyo? Ibahagi mo sa comments dahil ang bawat karanasan ay pwedeng makatulong sa ibang drivers.